umaasa na lang dun sa gamot. Kaya yung katawan nila hindi nagpo-produce ng immunization dun sa mga virus, bacteria na nasa paligid nila. Kaya pag tumaas yung stress level nila, hihina ang immune system. Ayun. Magandang araw mga kalapatids. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayun. Ayan, meron na tayong aabangan mga kalapatids. Naglabas na kasi ng itlog itong ating hen dito sa ating mga breeders. Ito yung mga magulang ni Angel. At ito na, nakaredy na yung isang ring natin na isusuksok natin dyan kung sakaling mapipisa yan. Sana mapisa dahil talagang kinondisyon natin yan para lang dito mga kalapatids. Hindi nakikita, pasensya na. Ayan, BBCM Summer 2025. Alright, so isang singsing lang ang meron ako nito. At yung isang itlog ay para dun sa ating kaibigan na si Sir Paul Ryan. Papasuksok siya sa atin. Pag malapit na mapisayan, kukunin ko yung singsing sa kanya. Yun ang isusuksok ko. And then sabay namin palalakihin yung ibon. At pagka pwede nang iwalay, padadala ko na doon sa kanya sa Laguna para matraining niya na, mapabatcher doon. At yun ang isasabak niya sa liparan sa susunod na summer race doon sa kanilang club. Sana maging magaling yung mga anak na ibuga ng dalawang ito. Umuulan mga kalapatids. Umuulan tapos umaaraw. May kinakasal na tikbalang. Eh mga kasabihan nung unang panahon, mga 90s. Ayan, nabasa yung kanilang kulungan. Pero okay lang yan. Kung magkakasakit, magkakasakit. Bahala na. Maganda talaga minsan i-challenge natin mga kalapatids na kanubi yung immune system ng ating mga alaga. Huwag tayong kakabahan. Diyan lumalakas yung ating mga alaga. Kapag may sakit, may iniinda yung ibon, mag-agad matataranta sa gamutan. Hayaan nating lumaban yung kanilang sistema, yung kanilang immune system para makalikha ng pangontra dun sa mga bacteria at virus na yan. Diyan lalakas yung ating mga alaga. Kesa naman puro tayo gamot, tapos yung ibon natin umaasa na lang dun sa gamot. Kaya yung katawan nila hindi naglalabas, hindi nagpo-produce ng pangontra o immunization dun sa mga virus, bacteria na nasa paligid nila. Kaya pagka tumaas yung stress level nila, hihina ang immune system. Ayun, diyan natin malalaman kung matibay ba yung ating mga alaga. Kasi alam nyo mga kalapatids na kanubi, maraming batayan ng pagpili sa ibon. Unang-una, champion, yung maganda yung ganito, ganito yung pakpak. Marami. Pero sa akin kasi, para sa akin lang ang pinakauna kong factors na kinukonsider sa pagpili ng ibon, siyempre given na yun, dapat magaling sa liparan, yung pagiging hardy mga kalapatids, yung pagiging matibay, yung health ang pinaka factors ko na tinitignan sa mga alaga. Kapag matibay kasi yung ibon, hindi basta-basta bibitaw yan mga kalapatids kasi nga matibay. Samantalang yung iba kung sakaling magaling, mabilis, pero pagdating sa alam mo nyo na stress, sakit-sakit, mabilis na tumitiklop, hindi makakadulo yun. Pero syempre, di ba, mas maganda na magaling na sa liparan, tas matibay pa yung health. Yung health kasi mga kalapatids, namamana yan. Yung pagiging hardy type, namamana yan sa kanilang mga magulang. Kaya pagka may mga ibon tayo, nagkasakit, okay, gagamutin. Young birds, gagamutin. Pero kapag lagi na lang nagkakasakit, sunod na nagkakasakit mga kalapatids, pagkatapos gamutin, nagkakasakit, pagkatapos gamutin, nagkakasakit na naman. So may mali. It's either dun sa sistema, sa approach natin sa ating mga ibon, or yung mismong genes na ng ibon masyadong malamya, masyadong mahina ang immune system, ang resistensya. So pagka ganun, ginagawa ko mga kalapatids, okay naman yung sistema, tapos yung ibon lang may problema, inaalis na natin agad yun mga kalapatids. At pasabihin natin na magaling sa training, magaling pagdating sa mismong liparan na, hindi naman makakatapos kasi nga nagkasakit na. So wala rin katutunguhan. Ayaw nilang inumin yung binigay natin tubig, at mas gusto niyang inumin yung sa ulan mga kalapatids kasi nga meron tong ano ba pinaglalagay ko dito, herbal juice, dahil nga Lunes ngayon, kahapon yung liparan nila at pauwian. Mini cleansing mga kalapatids para kahit pa paano iwas sa mga toxins yung ating mga alaga. Ayan, walang ronda-ronda mga kalapatids, papahingahin lang natin sila. Bukas, Martes, sampahan na naman sa truck para sa panibagong liparan. So ganyan lang ang ating ginagawa. Hindi na talaga tayo makapagpa-low fly mga kalapatids kasi nga
busy na tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Hanap na lang tayo ng sistema na angkop dito sa ating ginagawang pag-aalaga. Pero so far naman, nakita nyo naman yung improvement nila mga kalapatids. At mabalik tayo doon sa resulta ng pauwian natin kahapon. So unang-unang dumating si Angel as usual. Sa mga hindi pa nakanood pala, ayan, ilalagay ko dyan yung episode natin na yon para masundan nyo yung ating nangyari sa pauwian. Pagka tinignan natin yung performance niya, halos konti lang yung difference mga kalapatids nung nakaraang performance niya at yung kahapon. Yung isang performance niya mga kalapatids, 1,118. Tapos yung performance niya kahapon, 1,110. Sipin nyo, 8 puntos lang ang pagitan. So consider pa rin na achievement pa rin kasi pumatak pa rin sa 1,100 yung speed ng ating ibon na ito. Considering na malakas yung hangin kahapon, malakas yung headwind, may bagyo kasi, di ba? So kung i-consider yung sitwasyon na yon, mapalad tayo mga kalapatids kasi yung iba hapon na umuwi. So talagang nahirapan din yung ating mga alaga, pero kahit pa paano siguro nakalusot itong ating ibon na to. Siguro sumakay ito sa tailwind kaya natulak pabalik dito ng mabilis. Alright, at ito yung pangalawang dumating, surprisingly, walang iba, ito yung ating ibon na si Zomba. Isipin nyo, daging kulelat to, diba? Tapos ngayon nag 1,000 speed na siya mga kalapatids. So ang laki ng improvement ng ating ibon na ito. Kala ko dati hanggang dun lang siya Kala ko wala nang ibibilis to kasi consistent kulelat diba? Kung babalikan yung mga episode natin ng mga abangan episodes natin, lagi nauhuli talaga to Oo, bihira mauna to si Zomba. Pero kahapon pinabilib ako nito dahil nga bukod sa may bagyo, malakas ang hangin, pumataw yung ating ibon. Samantala, eto ang kulelat. Nasaan na yun? Ito. Ayan, si JC. Ewan ko anong nangyari dito. Kung titignan natin yung speed niya mga kalapatids, nasa 900 pa rin yata kung di ako nagkakamali. At yung difference nun sa previous performance niya, napakaliit lang din. So consider pa rin siya as good performance para sa akin mga kalapatids. Considering nga na malakas ang hangin kahapon. So very good pa rin yung ating mga ibon. Pero ito talaga, pinabilib ako nito ni Zomba. So tignan natin kung magiging consistent sila. Meron naman tayong tracker ng mga performance nila. So doon malalaman kung nakachamba lang ba sila o talagang consistent yung ating mga alaga sa kanilang mga performance. At bukas, merong sampahan ang bitaw yata kung di ako nagkakamali dyan San Ildefonso mga kalapatids. Isasampa natin to. Ito si Naro to. Ayan. Tsaka ito yung tambay dito, yung ating magandang ibon. Pwede na. Yan, kapatid yan, full sibling ni Angel. Magkaiba lang ng clutch. Mukhang babae ito Tignan natin kung magpe-perform to bukas. I-monitor din natin to mga kalapatid, saka ito. Para ngayon pa lang makikita na natin kung nag-i-improve ba yung ating mga alaga. Samantalang ito, dito muna to, Bartolina to. Next time, para rondahin na natin yan dito sa ating loft pagka may pagkakataon. Kasi ngayon, sa sistema na ginagawa ko mga kalapatid, halos hindi na talaga ako nakakapagparonda. Wala nang loft fly. Ewan ko ba? Ang ginagawa ko kasi mga kalapatids na kanubi, kapag halimbawa ibon ko lumipad ng 2 oras, ang katumbas nun pinapahinga ko ng 1 araw. So, yun ang aking ginagawang pamamaraan. Kaya wala mo ng paronda ngayon mga kalapatids. Alright? So yan muna mga kalapatids. At sumikat na ang araw at tumigil na ang malakas na ulan kanina na may kasamang hangin pa. Binasalang yung ating kulungan. So yan muna ang ating update dito sa ating tambayan. At sana ay patuloy kayong tumutok sa mga susunod pa nating kwentuhan. Pasensya na kayo ngayon, medyo busy tayo. Sumaglit lang ako para may mapag-usapan at mapagkwentuhan tayo. At syempre i-update ko kayo dito sa kalagayan ng ating mga alaga. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatid? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!